nitong kaso ng 18 Marines na ito. Bakit kailangan sirain ang kanilang kredibilidad? Dahil isa sa mga binabanggit dito ay si Boyeng Rimulya, na kung tutusin, kung talagang totoo at kontra sa korupsyon itong mga demonyo na ito, ang unang-unang dapat gagawin itong si Boyeng Rimulya, welcome yung reklamo na inihain nitong si attorney, nitong abogado ng 18 sundalo na ito. Kasi kung ako ay damay din kung talagang hindi totoo yan, hindi man ako mangingiming mag-inhibit ako. Sige, mag-imbestiga kayo. Isampanin nyo yan at mag-imbestiga kayo ng patas para malaman nila na ako ay hindi talaga kasali diyan. Idinamay lang ako. Pero hindi. Dahil alam naman natin lahat na ang sinasabi nitong 18 ito ay hindi nila kayang pasubalian. Ang pupwede lang nilang gawin, siraan ang 18 mga matatapang na mga sundalong ito na naglahad ng mga pangyayari kaugnay kung paanong ninakaw at kung saan napunta ang mahigit 800 bilyong piso na para sana sa mga programa at proyektong pang-infrastruktura ng bansa. Bante Pilipinas. Pero alam mo ninyo, habang nagkakagulo sa ibang panig ng mundo at habang patuloy na pinagtatakpan ng mga ipokrito sa gobyerno ng Pilipinas, eto hong kanilang katarantaduhan na inilantad ng 18 mga sundalo na ang tawag nila ay #Brave18. Bante Pilipinas. May nakakatuwa naman ho na ito pong lalawigan po ng Laguna ay iba naman ang kanyang pinagkakaabalahan. Sapagkat ipinapakita ho na sa gitna ho ng mga nagaganap ngayon na korupsyon sa Pilipinas, kaya hong tumindig ng isang LGU kung ito ho ay pamumunuan ng isang matinong namumuno. Di ba ga? Tahimik ho ang Laguna pero marami ho sila activity. Ngayon hong March ay kanila hong isasagawa yung bagong Anilag Festival. Galing ano ha? Bakit bago? Kasi level up daw ho ito. Ito ho yung unang-unang Anilag Festival na gaganapin sa ilalim ho ng pamumuno ng ating kaibigang si Governor Sol Aragones. Congratulations ha. Oo, at ito nga ho ay level up. Kaya abangan ho ninyo. Bakit level up? Di ba ga? Abangan ho ninyo event na yan dyan sa ano tawag dito? Sa Laguna. Yan po ay magsisimula sa yan, pero maganda rito sa grand opening. Binigyan na ako ng schedule. Pero saka na muna. Saka ko na babanggitin sa inyo kung ano mga schedule na. Basta ho maganda at talagang level up ho ang magiging pangyayaring ito ng Anilag Festival sa lalawigan po ng Laguna. Kapirbahay! Kapirbahay, Laguna at Batangas, magkatabi lang yan. Alas 4:15 na ho ng umaga. Bante Pilipinas. Ihabol ko lang, kasi napapagkamalang kaming nabayaran. Yun daw hong mga mainstream media nabayaran. Ang sabi ho nitong si Attorney Alindog ba yun? Yung sa 18 Marines? Sino yung attorney yun? Ang sabi niya, nabayaran daw ho ang mainstream media. Ako may hindi. Ha? Si Joel Gorospe ba nabayaran? Joel, nabayaran ka ba? Hindi ka nagpaparamdam, ha? At saka itong si Brian Kitoriano, nabayaran ba kayo? At hindi daw binabalita yung tungkol dito sa 18 Marines na ito. Pero in fairness, bakit sa halip na imbestigahan ng kasalukuyang administrasyon itong kaso ng 18 Marines na ito, bakit kailangan sirain ang kanilang kredibilidad? Oo, dahil isa sa mga binabanggit dito ay si Boyeng Rimulya, na kung tutusin, kung talagang totoo at kontra sa korupsyon itong mga demonyo na ito, ang unang-unang dapat gagawin itong si Boyeng Rimulya, welcome yung reklamo na inihain nitong si attorney, nitong abogado ng 18 sundalo na ito. Hindi ko na tinawag ng 18 Marines kasi yung 4 dito ay hindi pala Marines pero sundalo, dating sundalo. Kaya ngayon, bakit hindi ninyo sagutin? Kasi kung ako ay damay din kung talagang hindi totoo yan, hindi man ako mangingiming mag-inhibit ako. Sige, mag-imbestiga kayo. Isampanin nyo yan at mag-imbestiga kayo ng patas para malaman nila na ako ay hindi talaga kasali diyan. Idinamay lang ako. Pero hindi. Dahil alam naman natin lahat na ang sinasabi nitong 18 ito ay hindi nila kayang pasubalian. Ang pupwede lang nilang gawin, siraan ang 18 mga matatapang na mga sundalong ito na naglahad ng mga pangyayari kaugnay kung paanong ninakaw
at kung saan napunta ang mahigit 800 bilyong piso na para sana sa mga programa at proyektong pang-infrastruktura ng bansa. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Alas 4:18 na ng umaga. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Sa ngalan ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan, ako pa rin po inyong iyamanin sa iksaswabing tagapagbalita sa umaga, Ronnie Ramos. Headline. Narito ng ulo ng mga balita nga di pagsasalon ngayong araw na ito ng Lunes, March 2nd, 2026. Headline. ICC, nakumpleto na ang confirmation of charges hearing laban kay FPRRD. Headlines. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, tanggap na mano ang kanyang kapalaran ayon kay Attorney Kaufman. Headlines. MMDA General Manager Nicolas Torre III, hindi daw nagsisisi na nagsilbi ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Digong. Headlines. NBI, sinimula na ang investigasyon sa alleged bagman ng puganteng si Zaldeco. Headlines. Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela na-promote bilang Rear Admiral. Headlines. Rear Admiral, di ba ibig sabihin ng rear, nasa likuran lang? Headlines. 216 million pesos na halaga ng peking rubber footwear na samsam sa Pampanga. Headlines. At kalalagayan ng mga Pilipino sa Iran at mga karatig lugar sa gitnang silangan patuloy na sinusubaybayan ng pamahalaan. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Nananatiling nakantabay ang Armed Forces of the Philippines sa sitwasyon sa gitnang silangan. Mahigpit nilang minomonitor ang mga pangyayari kasama ang Department of National Defense at iba pang ahensya tulad ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers. Sa kasalukuyan, wala pang napapatunayang direktang banta sa teritoryo ng Pilipinas o sa mga Pilipino sa loob ng bansa. Pinayuhan ng publiko na manatiling kalmado, mapanuri at maniwala lamang sa opisyal na impormasyon. Nakaantabay ang AFP sa posibleng humanitarian evacuation at repatriation operations kung kakailanganin. Abante Pilipinas. Pero kinumpirma din ho ng Malacanang na isa hong Pilipina o isang Filipino national ang namatay. Kagaya po ng susunod nating balita ngayon kung saan isang Pinay na caregiver ang patay sa Israel bombing. Mabante sa balita si Abante reporter Eileen Taliping. Eileen? Babalikan natin ang report ni Eileen Taliping. Abante Pilipinas. Hinikayat ni Senator Sherwin Gatchalian ang Department of Migrant Workers na simula na ang paghahanda sa posibleng paglilikas sa mga overseas Filipino workers na nasa gitnang silangan. Ayon sa Senador, pangunahing prioridad dapat ay ang kaligtasan ng mga OFW. Samantala, sinabi din ni Gatchalian na dapat paghandaan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang muling pagpapatupad ng Pantawid Pasada Program. Ayon kay Gatchalian, ang mga bansang apektado ng kaguluhan ay pawang pangunahing sources ng oil reserves. Kaya naman hindi na anya malabong sumirit ang presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo. Sa ilalim ng inaprubahan 2026 budget, sinabi ni Gatchalian na mayroon 2.4 billion pesos na inilaan para maipangtulong sa mga tsuper sakaling tumaas ng husto ang presyo ng langis. Abante Pilipinas. Abante Pilipinas. Ready na ba si Eileen? Para naman sa iba pang mga detalye ng ating mga balita, tabayanan ho natin ang report ng ating kasamang si Eileen Taliping sapagkat kinumpirma na nga ho na mayroon hong isang Pinay OFW ang naapektuhan po nitong at nasawi dito po sa kaguluhan na ito. Oo. Kaya lang, alam nyo, tama yung reaksyon doon sa isang post na nabasa ko na sinabi ni Senator Robin Padilla. Imagine, ilang linggo or buwan na maaaring buwan o linggo o maaaring buwan ng pinaghahandaan ng Israel at ng Amerika itong kaguluhan o pagsalakay nila dito sa Iran. Hindi ba ga? Pero walang nakasagap nito. O hindi natin alam kung bakit, considering mga kaabante, considering na maraming Pilipino, marami hong Pilipino nagtatrabaho sa Pentagon, nagtatrabaho mayroon din sa CIA, sa CIS. We do not know kung ilan, pero wala
wala man lang nakapagtimbre. Ibig sabihin ay tuloy na nilang kinalimutan ang Pilipinas. Hindi na nila inalintan ang kanilang mga kadugo at mga kababayan. Maaaring siguro ay dahil na sa katotohanan, ala naman pakinabang ang Pilipinas ngayon eh. Total, uto-uto naman ang Pilipinas eh. Ang pamahala ng Pilipinas ngayon, uto-uto ng Amerika. So hayaan mo na lang sila. Magulat na lang sila kung anong mangyayari. Abante Pilipinas. Masakit isipin kung ganun nga ang sitwasyon, ano ha? Masakit isipin yon. Pero sayang, ano ha? Nasaan yung bilyon-bilyong pisong pondo para ho sa confidential fund at sa intelligence fund ng ating pamahalaan? Nasa 400 billion pesos sa kabila ng katotohanan na magsanggandikit ngayon ang Pilipinas at ang Amerika. Di ba? So tayo na paglalangan. Abante Pilipinas. Dapat bubulungan ka kahit papano. But in one way or another, siguro, ginawa na rin ito, sinadya na rin ito para makakilos ang Amerika nang hindi napapansin ng Iran. Kasi baka nga naman mapansin, ano ha? Magtataka ang Iran, bakit yung mga Pilipino nag-aalisan? Ha? Ba't yung mga Pilipino nagsisipaghanda na? Ay, ang Pilipino pa naman, kapag may isang kapwa Pilipino abroad ang madadamay, may isang kapwa Pilipino abroad ang madadamay, ang ginagawa niyan, ibinubulong kagad doon sa katabing Pilipino o Pilipina rin. Di, kakalat nga naman agad. Ano ha?